Ano na ito mga kabunyog, totoong balita na ito. Dahil sa isang press briefing, inanunsyo mismo ni Ombudsman Boying Rimulya na ngayong linggo, within this week, ay ipa-file nila ang kaso na plunder laban kay Rodante Marcoleta. Na nung nagdi-discuss ako nito, sabi ko, hindi pa sinabi kung kasama si Mike Defensor. Kasi hindi naman pwedeng hindi kasama si Mike Defensor. Sa plunder kasi, yung public official na sangkot, kakasuhan ng plunder. Pati yung private person. Pati yung private person na sangkot o kasabwat ng nasabing public official. So, pasok si Mike Defensor doon. Tapos inanunsyo na nakita ko, napanood ko yung buong press briefing, kinumpirma pala, binanggit pala ni Ombudsman Buying, pati si Mike Defensor kakasuhan. Kaya, ng plunder Kaya mauuna pa yung kasong plunder ni Mike Defensor. Lalabas ito, yung kasong plunder ni Mike Defensor dito, mas mauuna kaysa dun sa qualified human trafficking niya doon sa Pasig KTV Bar at Blue Hotel. Bakit? Ayun kasi preliminary investigation pa lang yun. Nagsampa ng reklamo na qualified human trafficking ang NBI sa DOJ. Dito hindi, korte na ito mga kabunyog. Korte na ito. Ay ngayon itong si Harry Roque at ang mga DDS syempre nag-aano na naman ngayon nang uudyok na sa Iglesia ni Cristo. Nang uudyok na mga kabunyog sa Iglesia ni Cristo sa INC. Ha? May post si Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, INC, tatanggapin niyo ba ang tanim kaso laban kay Senador Marcoleta? Ha? Kunwari question mark Kunwari question mark. Pero yung question mark niya may halong panunulsol. Ang uudyok, ano po yan? Quote yan kay Harry Roque, bahagi ng live niya. Actually, may nakita akong live niya, hindi ko lang pinanood. Pero ang title niya, kakasuhan si Senador Rodante Marcoleta, martial na. Martial na daw, mga kabunyog. Sabi ni Harry Roque. Doon niya yata binanggit itong statement niya na ito na INC, tatanggapin niyo ba? Tatanggapin niyo ba ang yan yung kunwari patanong ni Harry Roque, tatanggapin niyo ba ang tanim kaso laban kay Senador Marcoleta? Ang hindi ko maintindihan, bakit ginagamit nila lagi yung term na tanim kaso? Pag sinabi mo kasing tanim ang kaso, gawa-gawa yung kaso. Ang term ni Marcoleta niyan, inimbento. Hindi ko talaga, kayo din, mga kabunyog, mga kababayan, alam ko hindi nyo rin maintindihan bakit nila sinasabing tanim kaso. Bakit nila sinasabing inimbento? Mas ang tama pa ditong sabihin, alam nyo mga kabunyog, sa aming mga lawyers, alam ang ibig sabihin nito. Hindi pa mas more on question of fact, mas more on question of law. Itong issue na ito ni Marcoleta. Anong ibig sabihin ng question of law, question of fact? Ang question of fact, totoo, ang ano kasi dito, unang-una, ang issue kasi dito, paano naging plunder yung kaso ni Marcoleta? Pinaliwanag ko na ito maraming beses. Ang sabi ko, ang pagkakaalam kasi ng marami, at yun din yung binabanggit kasi ni Marcoleta, ang plunder, sabi ni Marcoleta, ang depensa ni Marcoleta, paano naman ako nakakumit ng plunder? Wala naman akong na corrupt, na kurakot o nadambong na pera ng bayan, public funds. Ni-raid ko ba ang public treasury? O yun. Yun kasi yung common understanding ng plunder. Na ang plunder, dinambong mo ang pera ng bayan. Malversation, misappropriation, yun yung common. At ang sangkot ay public fund. So ang defense dito ni Marcoleta, napanood po yung mga sinabi niya dyan, hindi naman public funds ang involved dito, perang pribado. Siyempre, ang pera nga naman kila Mike Defensor kila Mike Defensor ang pera. So private. Kaya lang,
Kapag binasa mo kasi ang plunder law, 6 ang modes o paraan ng pag-commit ng plunder. Kapag nakagawa ka isa man lang doon, plunder na. Yung sinasabing nag-malverse, nangurakot, na dinambong ang public funds o pera ng bayan, ni-raid ang public treasury, first mode yun. Ang second mode, yung receiving directly or indirectly any gift, kickback, commission, share from any person or entity ah, concerning a government project or contract or by reason of his public office. Yun yung ano. Kay Marcoleta, nag-receive ng gift from any person, sila Mike Defensor yun, by reason of his public office. Ano ang public office niya? Nung time na tinanggap niya yung gift, ano yun? Congressman pa siya nun. Ng party list, ng sagip. Natanggap niya yun January 2025. Hindi pa siya resigned nun na congressman. Kaya ano yun eh. Yun yung mga ang tawag namin sa mga abogado, ang tawag doon elements of the crime. Pasok siya doon eh. Ngayon ang tanong, pwede mong sabihin ito na tanim kaso. Saan galing yung ebidensya laban sa kanya? Itinanim ba ang ebidensya sa kanya? Hindi. Sa kanya mismo galing yung ebidensya sa kanya. Ang ebidensya mismo ay galing sa kanya. Sinubmit niya sa COMELEC at saka nagpa-interview siya sa media at mayroon siyang programa sa Net25 yung Saganang Mamamayan. Ulit-ulit niya yung sinasabi na akala niya yung kanyang mga sinasabi ay tama. Parang hindi siya abogado ng mga sinasabi niya yun eh. Kaya paano masasabi ni Harry Roque ngayon na tanim kaso yun? Ang tinanim na kaso, yung mga ebidensya at testigo galing sa labas. Dito hindi, galing mismo sa bibig. Galing mismo sa bibig ni Marcoleta eh. At saka galing sa mga sinubmit niya sa Commission on Elections. Kumuha lang naman ng kopya sa Commission on Elections eh, ng mga sinabi niya eh. Ngayon, ang problema dito kay Harry Roque, mga kabunyog, irresponsible itong ginagawa niyang ito. Nang uudyok siya eh, nanunulsul. Ang sabi niya, INC, papayagan niyo ba? Tatanggapin ninyo ba ang tanim kaso laban kay Senador Marcoleta? Alam naman natin ang ibig niyang palabasin dito. Kasi ang Iglesia ni Cristo, maimpluwensyang sekta ng relihiyon yan. Saka maraming miyembro yan. Tapos pag nanawagan niya ng mga rally talaga, subok naman yan. Pag nanawagan sila, 150,000, 200,000, 400,000, kaya nila yan. Ngayon, anong ibig sabihin nito ni Harry Roque ng kanyang statement na ganyan? Ano ba yan, pang-uudyok? parang nag-uudyok, nag-i-incite ito si Harry Roque na labanan ang kaso laban kay ano. Siyempre, karapatan nila na labanan ang kaso. Pero kung ang ibig sabihin ni Harry Roque diyan ay mag-resist ng arrest si Marcoleta, at habang nagre-resist si Marcoleta sa arrest, possible arrest, ay ano naman, magrarally ang mga supporters niya, ang inaasahan ng mga ni Harry Roque at ng mga DDS ay ang mga miyembro ng iglesia. Hindi maganda yung ganyang senaryo. Nagpipilit sila niya na mag-create ng kaguluhan. No man is above the law. Hindi naman iglesia ni Cristo dito ang kalaban. Hindi naman kinasuhan si Marcoleta dahil sa siya'y iglesia ni Cristo. Wala namang koneksyon ito sa relihiyon. Hindi naman ito pag-suppress ng kalayaan sa pananampalataya. Wala namang koneksyon ito doon. 'Di ba? 'Di ba Kabunyog BG Badjola? Walang koneksyon. Bakit? Panggigipit ba ito sa Iglesia ni Cristo? Hindi naman. Kinasuhan si Marcoleta, hindi naman dahil siya Iglesia ni Cristo. Kinasuhan siya dahil din mismo sa ginawa niya. Ginawa nila Mike Defensor. So hindi nga ito magpo-fall sa tanim kaso eh. Hindi nga ito inimbento. Ha?
Oo. Ngayon, ang gagawin na lang ni Marcoleta diyan sa korte, i-a-argue niya na hindi pasok sa plunder yung nangyari na yon. So question of law na ito. Question of law. Yung ginawa niya ba na yon? Kasi yung kasing mga sinabmit niya sa COMELEC at saka yung mga sinabi niya sa programa niya sa ganang mamamayan at saka yung mga interview sa kanya, yun ay mga ano na ebidensya na laban sa kanya. Ha? Siya galing sa kanyang bibig mismo ito eh. Galing mismo ito sa kanyang bibig. So, yung kanyang mga sinabmit sa COMELEC na mga ano niya, sinumpa ang salaysay niya yun eh. Kaya lang yung kasing mga sinabmit niya sa COMELEC, iba ang dinidepensahan niya doon na kaso. Ang issue kasi doon, ang ginawa kasi ni Marcoleta, nagdidepensya siya sa COMELEC. Kasi nga may mga una, paano siya nanalong senador, ang gastos niya, sabi 142 million, sabi sa sosi niya. Tapos ang sa kanyang salin ay 42 o 52 million. Kulang. Tapos ang donations niya, zero ang nakalagay. Yun yung questionably doon eh. So ang ginawa ni Marcoleta, sabi niya, hindi, mayroon namang mga donor sa akin, hindi ko lang dineclare. Kasi ano sabi nila, wag ko daw silang i-declare. Ay bawal yon. Kahit nagsabi silang wag i-declare, hindi pwede yon. Bawal sa batas yon. So nagbago na naman siya ng tono. Mayroon siyang donation, sabi niya. Kaya lang natanggap niya yon, hindi pa siya kandidato. Ano pa lang siya? Ah, January 2025. Ang campaign period ay February 8. So sabi niya, sa Piñera Doctrine, in-invoke nila yung Piñera Doctrine, nagiging kandidato ang isang tao kapag nagsimula na ang kampanya. Ay ang simula ng kampanya sa senador, February 8. So siya, natanggap niya daw yung donations January. So hindi siya kandidato. Dahil hindi pa siya kandidato, hindi siya liable doon sa election offense. Okay, lusot siya sa COMELEC. Pinalusot siya ng COMELEC. Ang problema, yung sinabi niya na yon na sinabmit niya sa COMELEC at paulit-ulit niya rin yun na binabanggit sa programa, sa TV, sa social media, yun ang ginamit sa kanya ngayon. Tumanggap ka pala ng gift. At pinangalanan pa kung sino, si Mike Defensor, mayroong ganitong amount, ganitong pitsa na binigay. Yung isa, ang apelyido rin, Espirito, ganitong amount din ang binigay, ganitong araw, may proof yun. Yung isa pa, yung Viray, may binigay din sa kanya. Total lahat nun, 75 million. Ay di pasok dun sa plunder. Kaya paano naman sinasabi ni Harry Roque na tanim kaso or inimbento? Hindi. So ngayon, ang problema dito, si Harry Roque, nakikita niya na siguro na seryoso yan. Seryoso na kasi nag-anunsyo na nag-anunsyo na si Ombudsman Boying within this week eh. Within this week. Kapag na-file yan, halimbawa Friday, na-file ng Friday, by Monday next week, ira-raffle yan ng Sandigan Bayan. Pag na-raffle yan ng Sandigan Bayan, maglalabas na kaagad yan ng warrant of arrest. Pag naglabas ng warrant of arrest, aarestuhin si Marcoleta. So anong ginagawa ngayon ni Harry Roque? Parang nang-uudyok eh. INC, tatanggapin niyo ba ang tanim kaso laban kay Senador Marcoleta? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.